Pod Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Ang relax Hi. na naman ang upo natin. Hindi ako sanay. Ako lang, ikaw hindi ka relax. Sige. Mm. O game. Ano game? O game. Anong natin? Ba't ka naka-block? Naka-block din ako. Bakit tayo, nag-usap ba tayo? Hindi, no? Hindi tayo nag-uusap kung sa Oo. color. Pero, Pinakaramdaman kasi natin yung magiging topic natin yes. at guest. And surprise sa mga nag-aabang nito. Kasi may mga nag-request nito, Bish. Oo nga, actually. Kasi ang dami na daw nating na-feature na specialist, Oo. na residency. Oo. Pero wala pa daw tayong... Malapit na ba nating makumpleto? Hindi. Yung residency? Hindi pa? Resident... I'm sure may namimiss tayo. Oo, may ma-offend oo. pag nagsabi ako ng categorical answer. Oo nga. Sige, wag na. Pero bakit nga ba tayo naka-black? Kasi yung i-guess natin, ang specialization niya ay... Laging nasa dilim. Sorry, ang babaw. ang ano, no? Oo. Pero, one of the specialties na gusto ngang masama ng mga listeners natin ay radiology. Radiology. Ayan. And we looked, syempre, dahil hindi naman tayo radiologist, no? We looked for... A radiologist. You're stealing my thunder. Ano ba yan? Sige, ano? So, naganap tayo ng pwedeng magbigay ng information about the specialty Yes. for us, diba? So, before that, We are Kwentong Callroom Podcast. we're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. So, sa mga kasama na namin since 2022 when we started the podcast, you know na we have episodes every Monday, every week. No, nagbabago siya eh. Pero every week may episodes kami, and we're proud to say we've been consistent since then, and we'll continue to post new episodes about random things about doctor life. So thank you for staying on. We love what we do, but a large part of it is because you share the conversation with us. So salamat. Bongga yun. Wala naman. Ngayon ko lang narinig. So sa mga new listeners, Oo. feeling ko curious kayo sa radiology. Feeling ko med student ka na parang, anong ginagawa sa radiology? Or kaka-rotate lang sa Kaka-rotate radio. mo lang or fresh grad ka na interested sa radiology. Or pinag-wet read ka. Pwede din. Oo, di ba na parang, ano ba tong pinupuntahan kong department? Ayan. Yeah. Ano ba itong describe? Char? Oo, so salamat sa pakikinig. Mag-scroll ka pa dyan kasi marami pa kaming ibang episode on specializations Yes, oo. na iba-iba, on dating, on rejection, on resigning, On regrets. on Who you are. regrets. Isipin mo lahat ng mga emotions. Meron kami dyan. Ay talaga? May anger? Ay oo nga. May anger, May sadness. Disgust. Disgust meron din. Totoo? Yung resigning. Hindi ba disgust yun? Basta emotions, inside out, kabahan ka na. Oh, pero yun nga, our goal really here is to talk about the things we don't usually talk about on medical podcasts, to keep the conversation light, casual, and something less intimidating for those who are in medicine or interested in medicine or know someone in medicine. So everyone here is welcome. Okay? Yes. At ang guest natin ay welcome na welcome. Yes, Kaya tawagin na natin siya. So, Pasok. Pasok. Dito siya. So, ayan, meron tayong Holy Spirit area dito. Holy Spirit area. Ayan, hi! Hi! Thank you for having me. Yay! Nakita ko na to, nanonood ako eh. Oh my God! Conscious! Pakilala ka sa listeners natin. And hi everyone, I'm Ruby Samedra. I'm a consultant radiologist. I'm a diagnostic radiologist, pero I also do non-vascular na mga interventions. Yan. Pero kailangan ko mag, what do you call this? Kailangan ko magsabi na, I have a lot of positions sa society. So, kailangan ko magsabi na all my opinions are just my personal opinions, my experiences. So, yeah. Okay. Kami din po. Bet. Kami din May po. disclaimer. A Agree. disclaimer. Yes, yes, of Agree. course. We do not represent the institutions we go to. Natakot bigla. So, ayan, before we go into, kasi ang dami mong sinabi about what you do, and I'm sure some of our listeners are curious, but we have a surprise. Well, may x-ray Ang daming tayo. surprise. Hawakan mo yan. May Okay. oske. Oh, may oske tayo dito. Ayan. So, May may oral x-ray. Like live selling. So, sa mga dati, kapag sinabing radiologist, baliktad. Ay, ano ba? Ano ba hawak? Hindi, kaya tayo. Kala ko hawakan ko lang. Dati ang alam ko lang sa radiology, nagbabasa sila ng x-ray. And I know I'm wrong. Pero you will explain that more to us. And habang binabasa ni JB ang x-ray, meron tayong short
Meron tayong short segment na Eto di ka na. namin inorient. Alam kong alam mo to. Pero meron tayong rapid rounds. Ayan. Okay. So, you have a set of questions that you Alright. will answer. Kung anong una mong maisip, yun na. You may choose from the choices kung meron or kung ano na lang. Some of the questions are radiology related. Some are not. Okay? You signal me. Okay. Go. Okay. Lights on or lights off? Lights off. Mahal mo o mahal ka? Pareho. Oh! X-ray, CT scan, MRI. CT scan. Oh, kala ko depende sa indication. Depende, pero parang pinakamaraming information sa CT scan. Oh, In general. let's unpack that. Mm-mm. With or without contrast? With. True love or thriving career? Meron naman ako both. Ano nagigigil ako dito sa guest natin, ha? I-edit ko yun. Sorry kung wala ka. Tuloy mo. Favorite phrase ilagay sa radio report? Please correlate with clinical and laboratory parameters. Natrap Guilty kita ako dyan. doon. Favorite co-managing service? Madami akong favorite. Pero siguro pinaka-favorite ko yung ortho, onco, tsaka endo. Yun yung favorite ko. Nag-uusap kayo, no? Ano ang gagawin mong talent kung may talent portion? Sing and dance. Ay! Parang nasa kanya na lahat. Mag-act ka, be. Favorite non-work or non-med activity? Dancing. Tingnan mo, talo ko talaga. Wow! Toxic na consultant o toxic na co-resident? Tapos walang context, no? Toxic na consultant. Pero siya yun. Yun lang. Ano ang gagawin mo kung hindi ka nag-radio? Anong subspec? Derma. Kung hindi ka naman nag-doktor, ano ka ngayon? Artista. Ay, tama. Oh! Kung mag-order ka ng fast food chicken, anong pipiliin mong part? Breast. Favorite song mo ngayon? Fire on Fire. Ay, kanay mo. Sam Smith. Ay! Oh! Black or white? Black. Worst part about radio? In 2 words. Worst part about radio? Intellectually draining. Ang galing, 2 words nga. Best part about radio? In 3 words. In 3 words. Money, time, lifestyle. Ay, ang galing. Una yung money. Oo nga, of course. In order of importance. Last question. As a global ambassador or citizen, what will be your contribution to humanity? My contribution to humanity will be teaching the next generation. Oh, prepare! Oh, grabe, I meant to ask that to throw him off, pero no, he was ready. Oh, galing. Oh, sure. So, labas ulit natin ang ating mga Ulit. props. Oh, anong gagawin Okay, ba? so, gusto ko lang pakita kasi nga, when people say radiologist, ito agad naisip nila, X-rays, ganyan. Tapos, di ba, kapag nag-rotate ka as a student, ang unang i-introduce sa'yo ay X-ray. So, one of the earliest, or the most basic diagnostic modalities, di ba? So, context, hindi yan sa pasyente, X-ray ko yan. So, I have, this has my consent. So, wala lang, parang, naalala lang kita dito. Oh, may X-ray. Gusto na kayo si Roby. Labo. Pero actually, ito, before ako magtanong ng serious question, tanong ko talaga, anong gagawin ko dito? This has been my X-ray 2012 Literally pa. sa plate. Oo, as in, anong gagawin sa plate? Remembrance. Pag may solar eclipse, pwede mong ipang ganun. Para hindi ka masila. Oo. Para hindi ma-damage yung eyes. Pwede. Yung the black part. Pag kinikip ko ba siya, like, may mali ba ako na kinikip ko siya? Pwede ko siya i-cut up? Wala naman. Wala naman. Yung iba nga ginagawang parol. O sabi sa'yo, Christmas na kasi ngayon eh. Yung iba, nakita ko, parang ginawa niyang notebook. Parang, Cover? Oo. Pang-design. Pwede. Pwede. So wala na So siyang yun na, utility. it's your property. Wala na yan. So yun yung isang practical tip. Practical tip. Kasi ang dami ko Solar pa nito. eclipse. Yeah. So, thank you. Pero yun, going back, ano ba yung ginagawa ng radiologist? Para lang ma-orient yung, especially those who have no idea. Kasi, siguro sa med students, mas familiar sila. Pero a lot of patients, a lot of our family members have no idea what a radiologist is and don't even know na doktor ang radiologist, Oo. di ba? Actually, nung una kong dinecide na mag-radio, I had to explain to my parents kasi parang, ano yung radiologist? Kayo ba yung nagtitake ng x-ray? Parang ganun. Usually yun eh.
malilito with radio, radtech, parang what's the difference? So, a radiologist, particularly a diagnostic radiologist, is a doctor who specializes on imaging. So, kami yung nag-i-interpret ng mga x-rays, ultrasound, MRI, CT scan, so all of those imaging. At the same time, when there are also image-guided procedures, so kami din yung gumagawa nun, particularly yung mga nag-i-intervention or interventional radiology. So, yun yung sakop ng diagnostic radiologist. Tapos, some people also call us parang in a way, para kaming patho in the sense na parang doctor's doctor or a consultant's consultant. Kasi usually, we don't necessarily deal directly with the patient. Parang mas often na we deal with the clinician. If they have inquiries or concerns, meron silang hindi sure ano ba yung parang how to clinch the diagnosis. Though usually doon, nag-order sila ng mga imaging. Sometimes, lalo na if you have friends na radio, you can directly contact us para kung anong imaging ba yung maganda for this, ano ba yung maganda for that, parang ganun. Yan. Kaya nga parang, kung nagtataka yung iba, parang may lalabas dun sa report na may nakapirma, tapos may MD, tapos parang, yung one of my earliest encounters before med school ay parang may na-admit akong kamag-anak. Tapos may lumabas na PF. Tapos parang, sino to? Never namin siya nakita. Correct. Wala siya nagpasa ng CT scan. True. Parang, okay. Tapos doon ko lang naintindihan, yun pala yung radiology. So tama ka na parang, you're not often seen by the patient talaga. And unless diagnostic or interventional. Yeah. So, hindi siya yung anong tawag doon? Front-facing. Hindi. Front-facing. Parang support kami, kumbaga. Kung ML to, support role kami, ganyan. I love it. Tapos, ano pa siya? Nabanggit mo nga, maraming kang iba-ibang ginagawa. Hindi lang kasi siya x-ray. Other people think na, bakit may radio pa? Supposedly, everyone should read an x-ray, ganyan. Pero may may x-ray, may CT scan, may MRI, and different modalities talaga. No? So, and ang na-learn ko from my radio batchmates naman, kada isa nun may certification pala. Oo, sobrang dami. Dito, lalo na sa Philippines, yung certification natin kasi is by modality. So, after mo mag-general radiologist, you can actually practice naman. Pero if you plan kasi to practice, lalo na kung training institution, o kaya like big hospital in a city, parang mas prefer or mas kukunin nila to accredit yung may certification for a specific modality. So, after you get your DPBR, you have to do a research for FPCR. Tapos kapag FPCR ka na, that's the only time na pwede kang either mag-CT-MRI or mag-ultrasound fellowship plus a board exam each. Tapos an interventional is a different fellowship program pa and a board exam ulit. So different siya. So common ba na everyone takes everything? May ganun ba? Not that common actually. Parang in my experience, madami kasi. Depende kasi on your, parang ano yung practice na target mo. Kung ang target practice mo usually yung iba, kung babalik ka ng province, tapos like purely private practice, okay na DPBR or FPCR ka. Personally, I'd recommend na mag-CT-MRI lahat kasi most hospitals, parang when you start out kasi yung X-ray ultrasound, yun yung bread and butter ng mga tao. Pero yung kung gusto mo talaga ng income as a diagnostic, sa CT-MR talaga siya. So I would recommend talaga na mag-CT-MR. Yun yung usual. Tapos most people, lalo na kung ang target naman is training hospital or big na city hospital, yun yung either magpo-pure diagnostic na CT-MRI and UTS or mag-i-interventional na mag-PPS-VIR. Yun yung usual routes. So, ang interesting dito ay parang cumulative siya. Nag-iipon ka ng stars, parang ganyan. Pero yung maganda sa amin, maiksi yung fellowships. Okay. Kasi di ba most, di ba parang you get 3 or 4 na residency years. Tapos after was 2 to 3 years na fellowship. Yung fellowships namin maiksi lang. Like after the 4-year residency, CT-MR is just 1 year. Ultrasound is just 6 months. Kaya pala uso kasi yung nakikita ko mga radio sa atin, sabi ko, hindi pa ako siya graduate. Oo nga, nalilito ako ano bang, graduate lang siya ng graduate. Tsaka may batchmate ako, chief fellow ulit siya. Pero iba naman. Parang, Totoo. Tapos parang galing kasi kunwari sa ibang subspec, kapag nag-subspec ka further, parang yun na yung focus mo. Palalim na. Pero sa inyo, cumulative. Kung marunong ka na mag-radio, parang okay, pwede na rin ako mag-CT scan, pwede na rin ako mag-MRI, ganyan. Bukod pa ngayon, kasi currently yung accreditation natin is modality. Pero actually tayo lang yung ganun, Pilipinas lang yung ganun. In the other countries kasi, by organ system.
So parang if you're a radiologist, it's parang magsa-subspec ka ng neuroradio, cardiac radio, chest radio, parang abdominal radio, onco imaging. Ganon sa ibang bansa. Tayo lang yung modality based, to be honest. Bakit tayo ganun? Parang feeling ko it's more of dun sa accreditation to practice sa hospitals. Tapos kasi feeling ko kasi there's parang in a way kulang pa din yung radiologist. So mas importante sa atin yung general radiologist muna to really parang be a radiologist for majority of people. Parang ganun. But currently, parang more than 5 years na siguro na nagsa-start na rin yung society magkaroon ng mga tawag namin interest groups. Parang meron ng breast imaging society, meron ng chest imaging, meron ng neuro head and neck, pedia imaging, parang ganun. Nagsa-start na rin siya. Pero wala pang mga board exam yun? Or? Yung breast pa lang yung may board exam. Bongga. Very dumadami yung specific. board Oo, exam. oo. So, backtrack Sobra. tayo. Oo, Ano yes. yun? 5 years med school. 5 Tapos, years med school, 4 radio, years. 4 years radio. 4 years Lahat diagnostic ng- radiology. Oo, Lahat ng ng institution, 4 years. 4 years talaga siya. Nasa training guidelines. Yeah. Okay. Tapos, yun na yung mga fellowship. Bahala ka na. Oo, which fellowship. Or kung hindi ka mag-fellowship, pwede naman. Wala yung mga order na mauna dapat yung orders. Wala. Yun naman. yung maganda. Wala naman siyang order. Okay. So, parang choose your adventure na lang siya. Okay. Yes. Pero pag kunwari general radiologist, ano mga pwede mong gawin? Depende siya sa kung saang institution ka nagpa-practice. Kasi parang by society laws naman, pwede naman as a radiologist to read all the modalities. Pwede naman okay. siya as long as DPBR, FPCR ka. Ang hindi usually pwede kasi kung training institution kayo, kasi you're training Gets. Oo. subspecialists eh. So, dapat subspecialist din kayo, parang ganun. Yung big hospitals, in a way, medyo more of the parang magbabayad naman ako for the same dun sa magbabasa regardless kung ano yung accreditation. So, dun ako sa may accreditation, parang ganun. Get. So, yung trend talaga ay after ay magkukuha pa ng ibang Yeah, fellowship. yun yung usual. So, given all that, bakit ka nag-radio? What Ayan. drew you to it? To be honest, hindi siya yung first choice ko. Really? Hindi siya. Parang nagpapalit-palit ako during med school. Parang, I started out, gusto ko mag-heart surgeon. Kasi yun yung parang pag... Oo. Pag first year ko, Diba? ako gusto ko mag-neurosurgery noon. Kasi parang, lalo na high school ka, parang alam mo lang, parang Cool. surgeon lang yung alam mo, parang ganun. So parang sabi ko, gusto ko maging heart surgeon. Tapos nung nakita ko yung lifestyle ng surgeon, parang ayoko na. Hindi ko pala kaya. Hindi ko kaya yung Wag na nakatayo lang. ng bonggang-bonggang ilang oras. Okay na pala ako. Tapos naisip ko mag-IM. Tapos napagod ako. Sorry. Napagod Sorry talaga din. ako. Totoo, nakakapagod. Tapos parang mabilis kasi ako masyado ma-attach to patients. Parang masyado akong empathic kasi in the sense na pag nahihirapan yung pasyente ko, dinadamdam ko din. Or pag may nangyaring hindi maganda, sobrang dinadamdam ko din. So I needed something na medyo detached ng konti. Kaya nung pagdating ng third year, parang inisip ko derma, yan, radio, patho. Pero ayoko kasi sa patay. So hindi ako nagpatho. Tapos yung derma, nung time kasi namin may 6 months na IM. Ayoko nga mag-IM. 6 months? Nung time namin, rotation. Ay, oo nga, 1 month na lang. Tama. Ngayon. Dati. Oo. Dati 6 Oh months. my Matagal God. na kasi ako. By the way. Hindi naman halata. Oo nga, oo. Yes. Yan ang goal Finish natin. winning. Ayun. Ayan, so yun. Tapos kaya sabi ko, radio. Tapos nung clerkship, doon ako nag-decide na radio na talaga. Tapos nag-straight internship na ako. So wala nang bawian. Bakit radio? First off, gusto ko kasi yung something visual. Very visual akong Okay. person. I'm also techie. So gusto ko yung something tech-related na I can use those skills. I enjoy kasi solving mysteries. Para sa akin kasi radio is like solving puzzles. Parang you're given bits of information tapos how do you make sense of this information? Plus, yung nakikita mo on the imaging. It's very challenging din for me kasi na parang nakakatuwa yung feeling na may nakikita ka na hindi nakikita ng lahat. Parang not everyone. Very, I have to may agree. third eye. Very third eye yung description. Third eye pala May siya. nakikita May mga mumu pala. Ayan no, di mo nakikita. Hindi mo Mapang-asar pala. Totoo ba yun na kapag nakakita ka ng images sa clouds, dapat ganyang field? Yung mga yung may nagme-make sense. Kasi it's a very important skill sa amin yung tinatawag na spatial imagination. Mga gestalt imaging. Spatial hindi special. Spatial. Spatial. Yung kaya mo, like,
may nakikita ka, para siyang nagti-3D sa utak mo, tapos napaglalaroan So, mo nung siya. sa NMAT, magaling ka. Di ba may spatial Oo, part? very Mahina ako important dyan. yun. Hindi ko na-imagine ko, ha? Paano Yun, naging yung ganun arrow. yun? Yung, Oo. where's the arrow? Parang ganun, di ba? Tsaka Very yung- important. Yung mga building, kapag top view, ano na itsura, hindi ko rin alam. Oo. Lalo na before, kasi umabot pa ako din sa... Ito na naman tayo. Umabot ako sa time na eggshell images lang yung nakikita. Yung slice lang ganito. So, i-imaginein mo siya ng Okay. 3D from slices na puro transverse lang, Kasi puro may ganun eggshell na lang. ngayon, di ba? O ngayon, Na, MPR oo. na multiplanar. Dati, inabutan ko siya na plaka lang, babasahin mo, okay, parang nag-i-imagine ka na, parang ganun. Yun, nai-interest ako sa ganun. Tapos parang, gusto ko din yung art of writing a report for me. Parang kasi parang ano eh, parang kang nagtuturo. Teaching kasi talaga yung passion ko. So para kang you have an information, tapos you have to find a way to construct a report na maiintindihan ng ibang tao. Na hindi niya nga nakita yung image eh, pero kailangan naintindihan ka niya. Para sa akin, sobrang may art and science siya. Very Kaya storyteller ka doon, gusto di ba? ko yun. Sobrang yun yung gusto ko talaga. Kasi parang bukod sa you're solving a mystery, kailangan Oo, mag-gets hindi nung pwedeng kausap sa akin mo. lang. Kasi wala na akong gagawin eh. Wala akong alam sa management. Ang galing. Ang nakuha ko from your story ay, ang galing na, well, there tends to be a bias na kapag radio ayaw sa pasyente or parang masungit sa pasyente kaya nag radio para hindi masyado kakausap ng pasyente. Pero in your case, alam mo sa sarili mo na it would be too much of an emotional journey. Kaya parang ang galing nga kasi you got to know yourself enough na okay, hindi to for me, step back ako literally doon. Parang, Sa dilim. Dito na lang ako. Pero kasi it's still a very important field kasi bukod sa yun nga you consult with your other doctors. Management changing siya eh. Oo. A lot of things are Ang dami namin hinihintay dahil sa, ano bang basak sa radio para may gagawin na tayo. Oo, to be honest, minsan nakaka-pressure in the sense na parang kahit gusto mo na lang tapusin lahat ng readings, you have to be meticulous kasi alam mong may magbabago dun sa Totoo. management. Yeah. Very critical yung sasabihin ninyo, di ba? Oo, kasi parang kung ano yung nasa report, yun na yun. Kapag final report na siya, kasi you assume, inupuan yan, binasa talaga siya. So, kahit paano in-imagine mo kanina, siya ang tama. Pero si Patho yung Ay, oo naman. Ay, oo, Oo, siya yung final call talaga. Oo, pag si PC sila na. Oo, wala na. Pero ang galing kasi sa inyo nga, alam mo yon sa Pato kasi autopsy, ganyan. Pero sa inyo, very dynamic din. I mean, super thankful ko sa mga radio na tumawag sa akin kasi may pneumothorax yung pasyente. Or may Yung mga urgent. Yes, o kaya kailangan, ito, baka di nyo nakita. May mga ganun akong kilala na parang, dahil nga empath sila. Ang galing nga empath through the images lang na parang, important to, dapat malaman na nila. And I really appreciate that as a clinician kasi, yun nga, hindi naman ako trained to see things na hindi nakikita. So parang, buti na lang na-catch yun ng radiologist. And I think that's the kind of responsibility. Nainis ba kayo kapag like, ano ba to, hindi nakita nung ano, ganyan? Wow. Nang-judge ba kayo? Pag hindi nakita ng clinician. Oo. Hindi naman, kasi parang, actually dapat trabaho namin. Maganda actually na na-point out mo yun kasi part ng training yun, nasa training manual yun to identify emergency findings para kailan ka magre-report dapat sa clinician. Kasi those findings are critical findings kasi dapat nare-report. So, pag sa training institutions, ginagawa talaga siya kasi mapapagalitan ng consultant kapag hindi ginawa. Sana lang, pagdating nila sa mga private practice, nagagawa pa din nila. Ano pa rin, i-consult or parang, Inform pa din. yeah, tsaka yung iba, I have friends na radio na magtatanong sa akin ng follow-up na, uy, ano ba to? Parang ito ba, ganyan-ganyan? Para to clarify lang kung ito ba yung finding na yun. And I appreciate that conversation kasi in the end, para pa rin siya sa pasyente. Kahit never nyo nakita, may nakita kayo na hindi ko nakita, di ba? Tsaka para rin sa growth namin. Kasi actually, sobrang gusto ko yung kaya gusto ko yung may friends ka na madaming iba-ibang specialty. Kasi parang pag meron kang reading na parang hindi ko sure pero parang ito I'll bet my money on this tapos maglagay na lang ako ng differential. Sobrang na-appreciate din namin na pag sabihan ka na yung lumabas sa ano ganito.
Parang, okay. So parang nasa mind bank ko na yun na parang, yung ganitong itsura, mas likely ganito, parang ganun. On a more selfish note, yung isa kong co-fellow, may ingit na ingit ako sa kanya kasi yung best friend niya ay radiologist. So parang siya kapag may presentation, di ba, endo kami. So parang yung incidental may reading na siya. parang Na-i-consult na. Oo, parang ayan, may iba-iba na siyang views. Pwede ka naman mag-consult sa akin. yan na. Love it. Usap tayo later. pero ang galing. So sana lang nakikita ng clinicians yung value. And also med students, sana kung may konti kayong interest, you're someone like our guest who likes images. And I like what you said na para siyang mystery. Na ito lang information na given sa'yo. What do you do? Ganyan. In fairness. Okay. So, punta tayo sa life. Dahil nabanggit mo yung money, time, and ano nga yung Lifestyle. Lifestyle in that oo. order. So, walk us through the life. A day in the life. Una muna siguro para chronologic. Yung nung resident ka. Kamusta ang buhay? Okay. So, as a resident, syempre, iba-iba talaga. Significantly different. As a resident, syempre, pasok namin nun was like 7:30. 7:30 every day. Yung uwi on paper, 4:30, pero hindi talaga yun nangyayari. Parang 7:30 pasok. Tapos yung style sa kung saan ako nag-train, parang siya, at 3:30 p.m., magte-take over na kasi yung duty team. So, all the scans 3:30 onwards is duty team. Pero all the scans prior to that, ang babasa is the day team. So, parang hanggang hindi tapos yung trabaho nyo as a team, hindi kayo uwi. Parang ganun. So, nung time kasi namin, parang parang by team. So, kunwari, by rotation, ako ay x-ray this month or ako ay ultrasound. So, hanggang hindi tapos lahat ng scans of the day, lahat ng procedures of the day, hindi ako uwi. So, yung typical uwi namin was somewhere around 6 to 7 p.m. Parang ganun. Yung typical na uwi namin. Sometimes naabot ng 8. May mga times na minsan kasi yung pinakagabi na naming uwi was para nakauwi kami ng 1 a.m. Pero hindi siya dahil lang dun sa work. Sana hindi niya ito marinig. Pero, hindi, meron kasi kunwari magpe-present kasi kami sa consultants. So mag-aantay ka ng availability ng consultant. So may time na may isang consultant nag-text siya like past 6 na babasa ko later. So parang kami, Later. Anong oras kayo later? Oras kayo later? Tapos parang kunwari, presenter ka nun, sasabihan mo na yung team mo na parang, ay, uwi na kayo, ako na lang mag-aantay, parang ganun. Tapos dumating siya parang past 10. So, syempre, kailangan presenting a case for Tapos yung energetic ka pa ganon, din. Oo. hindi mo ini-endorse, hindi pwede endorse no kasi dumating Nakakahiya. siya. Mahihiya ka kasi may sariling trabaho din yung duty team. Marami din siyang responsibility. So, nakakahiya na may gagawin na pang isang tao talaga, meron na rin siyang binabantayan na lahat ng emergency scan sa kanya. Nung time kasi namin, ang senior, 2 lang on duty. So, lahat ng emergency ultrasound, lahat ng emergency CT, MRI sa kanya eh. So, parang hindi siya pwedeng tumenga katabi ng consultant ng matagal. So, talagang gagawin mo siya. Pero okay naman. So yung duty team, nabanggit mo. So, anong ginagawa nila pag duty na? Ayan, pag duty team, one of the medyo stressful na parts of residency. Kami kasi yung ma-manage ng schedule. Parang who gets scanned at night. Kasi yun yung mahirap kasi naiintindihan namin na all the other specialties, you all have mga emergencies, you all have kailangan ng stat imaging. Pero we only have a limited number of slots. Yun yung mahirap kasi, mahirap minsan i-explain. Parang kunwari, the machine can only scan so many patients for the time being. Tapos, Masisira pa. oo, mas madalas. Oh my God. Totoo talaga Madalas, yung totoo yun. yung laban sa slot as an intern, parang like sa pag neuro ako nun, dapat maging totoo ka naman, pero talagang kailangan ma-emphasize, ma-highlight mo yung deficit, kailan nangyari to. Kasi yung cranial na CT scan, di ba? Kaya grabe yung slot nun. Very important yung magandang history, lalo sa amin. Kasi para aside from pati yung paano namin siya i-interpret, malaking bagay yung yung findings na meron yung pasyente. Para mai-prioritize namin yung dapat na ma-prioritize. Kasi minsan parang kami din nalulungkot na parang, ay nauna pa yung wino-work up lang naman, meron nag-aantay na talagang emergency, parang ganun. Mahirap din siya. Tapos parang mag-aaway-aaway. Tapos kami Yung battles, no? Kami, kasi parang kakatok ka talaga. Sabi ko, wala bang sumasagot? Anong katok? Nung interns tayo, nung clerks, ganyan. Tapos as a resident, yung mga post-intubation x-ray, ilalaban mo din. Pero kasi yan parang it also highlights that you're also
vulnerable to systemic difficulties. Very. Kasi, kaya, para ma-orient din yung listeners, kaya kailangan sila yung mag-schedule. Kasi, short staff na sa gabi, no? Wala na yung mga magsa-schedule, yung may mga... Kahit yung Radtex. Yung, Radtex. ano na sila, duty team na lang din sila. Not as much manpower as we would like. Kaya parang sa inyo napupunta yung responsibility. Tapos yun, sila na rin yung magpa-prioritize. Sabi mo nga, lahat naman emergency talaga. So, parang ang hirap din nung burden. Nagets ko na lang to nung syempre nagka-friends na ako na radiologist na mahirap din kasi dati talaga inutusan lang tayo na parang i-defend mo yan. Actually, looking back, parang ano siya, test din siya of your own history taking and history presentation. Kasi How you parang, package it. Important siya. Important. Kasi kaya ako natutunan na Delivery. at saka, Delivery. hindi mo kasi pwedeng like, kung ano yung sinend mo sa senior mo or sa consultant mo, hindi pwedeng basta-basta mo lang i-copy-paste sa radio. Kasi, syempre, hindi naman nila, nagagalit sila kapag super haba. Lalo na in this age of, EMR. Yan na parang, pwede mo lang siyang ilagay. Mahirap kasi yun. Highlight mo yung Yeah, diba? kailangan Pertinent. marunong kang or minsan sinasabi ko na outright, ang rule out namin ay pneumothorax. Correct. Yun, mga Very ganyan. important yun. Oo, para alam na nila. Kasi di ba, minsan naman di mo naman kailangan everything na nandun sa report. Kailangan mo lang malaman, may pneumothorax ba siya? Or, kunwari, sa amin, ang daming nangyari sa kanyang brain. Parang gusto ko lang malaman ay may cellular suprasellar Parang mass parang ba help siya? them Oo. na, di ba? Yes. And I think may collaborative element din talaga siya. So, pag ganun, gaano kadalas yung duty na ganun? Depende kung ilan kayo sa batch. Ah. Depende siya. Tsaka nagbago siya significantly. Nung time kasi namin, parang uso sa amin yung EPA, mga ganyan, Trustable Professional Activity. Parang meron kaming after first year, meron kang officialers exam kung pwede ka nang mag-out ng service patients na x-rays, ganyan. Meron kaming after ng seniorship. Pag graduate ka na ng seniorship, tapos ka na ng CBUTS tsaka CT scan, pwede ka na mag-senior duty. So, anong nangyayari? Pag first year, every kung ilan kayo. So, kunwari kami dati, every 8, pero ginawa kaming 2 per duty. So, parang every 4 yung duties. Tapos, latter half of the year, naging na kaming every 8 na yung duty namin na first year. Nung senior na kami, so that's usually 3rd year, 4th year, depende kung ilan yung rotating na seniors. So, umabot kami sa point, yung pinakamalayo kong duty noon ay was 1 every 14. Sarap. Pero hindi na siya kaya ngayon. Nung time namin kaya kasi yung dami ng patients, kaya ng isang tao yung babasahin during the night. So ngayon, yung Hindi mga na siya kaya talaga. residents. Parang yung typical na nila siguro 1 every 6 or 1 every 8, ganyan. 1, 6 to 8. So, okay pa rin. Pwede pa rin. In a Okay way. pa rin. Compared to other specialties, Oo. maluwag pa din. So, kung gusto Tapos nyo ng ganun. full post-duty kami. Ay, Ay! masaya. Ang saya! Ang saya ng full post-duty. Ang saya! Pero super toxic, I imagine yung duty. I mean, not in the same as... Kasi parang iba-iba siguro tayo, I realize, iba-iba tayo ng definition ng toxic. Toxic. Oo, kasi, kunwari, pag sinabing toxic sa akin, ang akin nun, 3 yung na-intubate, May nag-code. may nag-code, ganyan. Sa kanila, ang toxic sa Admissions. kanila ay yung... Oo, yung tuloy-tuloy yung magbabasa ka the whole night tapos may darating na emergency UTS na sunod-sunod. Nakakabaliw din siguro yun, no? Doon ka Hindi kasi kami as physically pagod. Okay. Kasi yun yung laging sinasabi sa amin pag may nangaaway sa amin dati, yung parang hey, nakaupo lang naman kayo sa aircon, which is true. Which is true. naman. Hindi ko nide-deny. Pasok ka, malamig. Oo. Parang pag minsan nga gusto mo mang-asar, so yung parang, yeah. Mapang-asar. Hindi, pero kasi yung pagod niya mental, kasi like, yung mga cases, kasi hindi naman isang field na parang pare-parehong Oo nga. system. Kahit anong, tsaka minsan tapos darating pa sa iyo yung mga request na rule out pathology. Salamat. Nakatulong. Useful, Oo, parang neck, chest, abdomen, rule out pathology. Thank you. Tama na tamad yung role of pathology. Ano yan? Hindi ka man lang Hanapin ko. nag-try. Tapos may mga ganun, parang doon kami mas napapagod. Kasi magkaano ka tuloy na hindi ka makatargeted na pagbasa. Talagang titingnan mo isa-isa, parang isa-isa. Kaya talagang yung template mo, per line mo yung dadaanan. Kasi talagang, anong hinahanap niya?
Tsaka parang important kasi bawat sasabihin mo. Of course, in training, talagang sabi mo nga, i-check pa yan ng consultant. So, ganun din, hindi siya tipong magbabasa lang and then okay na. Yung iba, unless emergency talaga, yung iba kailangan yung pa ipa-approve sa consultant. Oo, diba? oo. Kaya parang may endorsement level din siya. Grabe, wala, ang dami ko tutunan. Wow! May realizations. Ganun pala nangyayari. As a consultant naman na, Oo. ano nang ginagawa? Ayan, as a consultant, sinadya ko talaga kasi na iba-iba kasi kami ng practice. May mga friends ako na nag-purely clinics, purely private practice. Ako personally, mas gusto ko kasi magbalik sa training institution. So mostly training institutions yung pinupuntahan ko ngayon. Pero yung isa ko kasing ginuwal sa buhay ko ay ayokong magigising sa alarm clock. So, ano yun? May mga ayoko. Kinaganto ko sa mga mentees ko yan na parang you set your own goals kasi na parang kung iba gusto ko kumikita ng $1 million per month, ganyan. Ako hindi po ako $1 million per month. Ako yung mga goals ko talaga ay yan, hindi ako nagigising sa alarm clock. So lahat ng clinics and hospitals ko, 10 a.m. onwards. Sayo. Pero yung gabi, parang hanggang matapos. Pero like 10, hindi ako gumigising ng alarm clock. Tapos parang, I currently just have 2 hospitals and 2 clinics. Umabot na ako dun sa point. Pag bago kasing graduate, Lagari. Kunin lahat. ang fear mo kasi is nasanay ka dun sa sweldo. Na basta darating lang siya monthly, I know, di ba? oo, parang, Tapos, I know. kasi parang, saan ako kukuha ng pera? oo, seryoso. Hindi, lalo na kasi tayo, coming from government, relatively mas mataas yung sweldo. So pag graduate mo, parang matatakot ka na parang, kaya ko bang tapatan man lang yung... May Kasi nasanay ka na eh. Oo, tsaka parang magigilty ka nga na parang, hala, nagko-compute ka pala talaga sa utak. Magkano Oo. yung kikitain Aabot ko? ba siya? Oo, parang, kaya ba? Abutan ako. Ganun talaga. So parang nung simula, parang tanggap ka lang lahat ng racket na parang, uy, naghahanap dito ng cover ka dyan. Parang talagang pupunuin mo yung schedule mo. Tapos pag medyo napuno mo na, doon ko na-realize na parang, yung isa nga palang ginusto ko ay yung time. Alarm clock. gusto ko yung time for myself. Kaya Aww. one of the reasons ko na nag-radio din kasi is I wanted a field na I have time for my own na mga other interests other than med. So parang yun, doon ako nag-start magbawas na like endorse mo na sa junior mo na parang kunin mo na tong isang kliniko parang ganyan. So parang umabot ako before kasi na parang 1 hospital tapos 6 clinics na lagari ka talaga parang in a day 3 yung pupuntahan mo. Oh my God. Ano yun, pagpunta mo, may mga babasahin ka na, ganyan? Oh, yun yung maganda sa amin kasi hindi kami kailangang nung nandun yung pasyente. So like pwedeng Hindi ka delay, oo. sinascan na nung tech lahat. Pagdating mo, ipunin niya lang yung for reading mo. Yung UTS lang yung iipunin para scan mo habang nandyan sila. Okay. Pero like everything else, nakaipon. Tapos pwede ko rin basahin sa bahay kung gusto ko. Work from home. Pwede kami mag-work from home. Yun yung maganda. Saya. Work from the Ano ba itong mga beach. ginawa natin sa buhay natin? Ba't ngayon ko lang Nagawa ko na yan, work from abroad. Ay, sarya. As in, upload niyo po sa G Drive tapos babalik ko na lang yung reading. Ganun. Nagawa ko na yan. Alam mo, yan yung mga hindi natin na-realize nung med school na ito dapat yung goals natin. Sa mga listeners, Oo. magpasalamat Alam niyo kayo sa na. amin. Ay, May ganito Alam kayong niyo na. benefit. oo, hindi, kasi para, alam mo yun, we always think of goals as achievements, as pera, ganyan. Hindi natin siya naiisip na pagising ko ba, masaya ako. In time. Oo. Yun yung tinuturo ko yan sa mentees ko, yung Ikigai na yan. Sobrang, editing ko yan. Ginawa nila ako ng song, tapos nandun sa lyrics yung Ikigai. Ganon ko siya katinuturo. Oh my God, it's become Hindi, your kasi personality. for mga med students talaga, you have to find something na you're happy with. Kasi syempre, ang lungkot naman kung hindi ka, araw-araw hindi ka masaya sa ginagawa mo. Something you're happy with. Something you're good at. Nakakahiya sa pasyente kung ang saya mo nga tapos mali-mali naman yung ginagawa mo. Diba? I love this. Pero Parang Mali-mali lang. Saya ka, ako masaya. Bayo ko sa'yo. Oo, di ba? Parang dapat Tsaka competitive din yung mundo. Ma-realize mo eventually, di ba? Competitive din yung mag-practice. Tapos something you can practice where you are. Kasi syempre, anong point ko na rin ka aesthetics tapos gusto mo sa GIDA, parang nakatulong ka ba? Di ba? Hindi masyado. Hindi yun yung kailangan nila eh. hindi mo na-feel yung Oo. worth mo, ganyan. Oo. Tapos yung last talaga, pero very important is yung money din. Yung money component. Yun yung madalas kasi nahihiya tayo na gawing Yeah. goal. And nahihiya tayong sabihin. Ngayon hindi na ako nahihiya. Oo, Ako hindi din. na. Pero na-realize ko na lang. Pero late na. Dati akala ko, okay lang basta masaya ako. Ngayon hindi na. Hindi, may kasama pera. Pero yun yung tinuturo ko rin sa mentees ko na yung
pera naman, ikaw yung magsiset ng what is enough. Yes. Hindi siya pwedeng parami ng parami kasi may kapalit yun na oras mo eh. Yeah, na parang, oo nga. kasi kung gusto kong kumita more, pwede naman ako kumuha ng more clinics eh. Pero kasi, will it be worth my time? Parang ganun. So, aabot ka sa point na parang, hindi, okay na ako dun sa kinikita ko. Okay na yung ganito yung clinic schedule. I have time for jowa. So, singit na naman niya. Ako I have Lagyan natin time. ng wall dito. Ako I have time. Yun lang. Ayun, yung mga ganun, yung mga small things na, yung mga ganun, very important siya in life, that the quality of life that you have eventually. Ang ganda sinabi mo na pwede naman tayong magpataasan talaga ng kita. Pero parang yung perang yun may kapalit siya. True. Hindi lang siya bayad sa'yo. It's also time taken away, energy taken From you, away. Parang may and our optimal youth. balance lang no? ng time sa sarili mo at kita. Pero ano lang, para context lang ng listeners din. Pag sinabing nag-clinic, ano yun, pwede ka ba magtayo ng clinic? Or you have to affiliate? Ganyan, paano Ayan. siya? Sa radio, pwede kang magnegosyo. May maraming radio na papunta sa negosyo route. Parang magtatayo ng diagnostic center, yan yung isang thing eh. Tapos magjowa ka ng pato para diagnostic tsaka labs, di ba? Love Ganon. it. Marami kaming Magaling. ganun power Ganda ng couple. tip. Yun ang power couple namin kung yung search honest kami, radio pato. Sa diagnostic center. Ganyan. Galing. Oo, pero yung most of us naman is clinic or hospital. Yung maganda sa radio, hindi kami kailangan maglabas ng pera to practice. Hindi kami magbabayad walang right to practice, walang clinic rental kasi kami yung babayaran ng hospital to practice. Kasi parang we provide the service for the hospital. Parang in-outsource kayo. Parang kasi kunwari a hospital cannot operate Function, without imaging labs tsaka ANES. Yun yung tatlong importante. For kailangan to nila practice. kayo. Oo. Parang kami employee ng hospital, not Okay, necessarily kasi hindi naman kami mag-clinic para mag-cater to patients. Parang we provide the service of the hospital. Tsaka sa bagay, like when we had our patho episode, parang ang hirap naman nung parang biglang, okay, open na ako for business. Tapos parang, how? Parang maghihintay ka ba na x-ray na darating sa'yo? Diba? Parang hindi... Or magpapabasa ba yung patient? O kaya may Dok, pabasa. Dumating lang po yung x-ray, walang reading. o kaya may poster sila. Ito yung clinic hours ko. Dito kayo mag-submit ng x-ray. O kaya walang nagpo-post na video ng clinic hours nila. Pero ayan, yun yung isa pang medyo different. Kasi I think yung image of most med students of a doctor, hindi usually papasok yung ginagawa ng radio. But it's nice na may variety sa pwede. Kasi kahit, di ba, sometimes you just find out in the middle of med school na, okay, this isn't for me, hindi to yung na-enjoy ko. And like you, parang, okay, mas gusto ko pala to. So, there are options for us. Sige, so, ang dami mo nang nasabi na highlights and good things. Pero ano tayo? Ano lang natin? Babalance. Ano yung mga cons, mga not so good things and things that people should watch out for or be wary of in lalo radio. na kung like gusto mo in the future mag-radio. Yung one thing, yung nabanggit ko kanina, it's really intellectually exhausting talaga. Kasi kunwari yung mga friends ko na magsasabi sa akin na parang, kunwari I am magsasabi ang dami nung Harrisons, ang dami nung Williams, ang haba, ganyan. Sa radio, we have siguro at least 10 na ganong kakapal na libro ng basic pa lang. Kasi we have yung brand na yun yung general radio. Tapos we have ganun kakapal na book per organ system. Tapos yun pa lang yung required reading for the boards. Required pa lang siya. Wala pa yung mga journals, wala pa yung mga ganun. Yun yung isang mahirap. Tapos yung isang mahirap din sa radio, corollary to that, sobrang bilis ng bagong technology. Parang kunwari nung inaaral ko nung residency, hindi pa siya inabutan ng some of my more senior consultants. Tapos ngayon may bago na namang mga technology na wala nung resident ako. So parang hindi ka pwedeng parang done na ako with training, practice na ako forever. Nag-aaral ka pa rin talaga the whole time. Kahit Whether you kasama like it pa or din siya. not, diba? Yeah. Tapos yung isa pa, ako personal ko lang na na-realize ko minsan nakakailang to go to social events. Kasi pag nalaman nilang doktor ka, magko-consult. Gets. So, wala akong clinical knowledge. Wala. So, anong sinasabi mo pag tinatanong parang, ka? kaya naman namin sumabay hanggang diagnosis eh. Pero pagdating na ng management,
re-refer kita sa friend ko. Glossartan, mga Oo, ganyan. re-refer ko na sa... Oo. Kasi dose ng whatever, hindi ko alam. Pero Wala. helpful ako, kunwari, maglabas yung kamag-anak mo ng, Ganyan. Pabasa yan ng ang- CT scan. Ayan, no, stick, CT scan. Oo, Okay, oo. good Okay, basahin yan. natin. oo, kaya ko yan. Pero biglang bibigyan ako ng parang, ano ba yung magandang gamot sa ganito? Parang ako, ask With your contrast. doctor na lang. With contrast. Wala talaga. So, Oo, feeling ko, paano sa plane? Nagtataas ka ba ng kamay? ay hindi. Oo nga. Kasi feeling ko, as in, nung may lumabas yan na parang may gumawa ng story about parang top 10 doctors you don't want to be when you have an emergency on the plane. Tapos mataas yung radio, agree. Agree talaga. Parang kung radio tapos bagong graduate na GP, kung clinical talaga na emergency. Sorry sa ibang radio, sa true lang tayo. Ano naman talaga, parang Oo. let's acknowledge Oo. na pag nag-specialize tayo, Kanya-kanya. Oo. meron tayong nag-gain at meron tayong nalulose. Hindi na namin yung strength. Parang ano talaga siya, you have to realize that Trade-offs. when you choose a path, you also did not choose this path. So, ganun talaga buhay, guys. Hindi pwede you can have it all. Wow. Okay. Pero sige, ang dami mo na ring nasabing highs and good things. Highlight mo pa yung iba. Highlight ko pa yung iba. Yung pera. Hindi. Yung ano, pag tinimbang mo kasi yung Pera. pagod effort dun sa income, medyo matimbang yung income. But I mean, let's relative. be real, kasi at least, I guess, alam mo, nafe-feel mo kasi sa radio na for the work that you do, nako-compensate ka. Compensated, It's yes. not really kasi na, okay, ang laki ng kita ko dito, pero pagod na pag wala na akong time for other things. Ikaw Oo. kasi nafe-feel mo na, okay, this is my effort, this is the compensation, okay lang. Kasi ito yung binigay kong work. Ito. And I think, minsan yun lang naman gusto natin na Comfortable. Oo, comfortable. That's a good word. It's my favorite word. Yun din lagi kong sinasabi. Parang kailan mo masasabi na enough na yung kita mo? Sabi ko, pag comfortable na ako, as in yung definition ko nga lang ng comfortable ay, pag gusto ko mag-travel abroad, it will not break the bank. Pag may nakita akong restaurant na gusto kong kainan, kakainan ko. Hindi ko isipin kung kaya ko siyang effort. Yun lang, hindi naman ako like bibili ng kotse araw-araw, parang gano'n. Bibili ng kotse buwan-buwan. Hindi ako nagpapalit ng bagong cellphone every bagong edition. Parang hindi kasi yun yung magpapasaya sa akin. Yeah, Okay na ako dun sa parang alam ko lang na kaya ko paligayahin sarili ko, pamilya ko, yung mga people na importante sa akin with like dining out, going abroad, going traveling, na hindi ko po problemahin yung gagastusin ko. Yun yung enough na yun sa akin. Parang know what makes you happy. Yes, very important. And fund it. And fun. Important yung funded. Huwag puro no lang. No lang. Trabaho din tayo, guys. Oo. Ganyan. Tapos lubog ka na sa utang. Ganun. Hindi naman ganun. Ang ganda. And I like how flexible the lifestyle is. True. So, parang, ano ba yun? Kunwari may travel ka, carry, di ba? Oo, nung nagpunta tayo ng training Nagbabasa kami. ka ba nun? Pagdating ko sa hotel, babasa ako ng mga CT scan. Buti nga ngayon, kasi nga dati, mga plaka-plaka, di ba? But Oo nga. because of technology, True. at least may mga ganun na. So, most ba ng hospital, clinic ay EMR na? Most ay digital na. Pero marami pa din naman lalo na yung mga diagnostic centers, clinics, ganyan. Marami pa rin namang film. Pero majority ng hospitals, EMR na And talaga. I think they will feel the need to Oo, step up oo, talaga. talaga. Ito naman, curious question. In the age of AI, anong Ay, ganap oo ng nga. radiology? Ayan. As a radiologist, personally, ang tingin ko kasi sa AI, it's a tool. It's a tool talaga. At saka ang daming AI na nakakatulong talaga sa work namin. Kunwari yung mga liver segmentation, pag-graph ng coronary arteries. Parang pwede mo naman ilagay doon sa tool para tulungan ka to study. Pero sobrang important pa rin kasi nung human eye, tsaka nung human understanding. I've done researcher. May mga research. Hyphenated. Oo, Oo. dapat pa rin yung stars. Oo, may research kasi, may mga research ako before dealing with AI. Tapos yung na-realize ko talaga, the AI cannot detect what the images did not see. So, depende dun sa acquisition ng images. For example, may AI tools kasi, for example, mga pulmonary nodules. Parang, lagay mo yung DICOM, tapos single out niya lahat ng pulmonary nodules, anong measurements, ganyan. Ginagawa niya. Pero hirap siya sa ground glass. Kasi yung ground glass is just slightly whiter. Parang it's just slightly whiter. So, pag hindi niya yun na-detect, hindi makikita ng AI yun. So, dun siya nagkakamali. Mataas yung percent niya, pero hindi niya yun nai-interpret ng maayos lahat. And another thing is yung understanding. Kasi yun nga yung thing about radio eh. Maraming nag-iisip kasi na pattern recognition lang siya, na parang match the picture, parang ganun. Pero pag radiologist ka, you have to know
ano yung clinical background. Kasi may mga bagay na pareho yung image, pero iba yung diagnosis. Depende dun sa clinical picture. The AI na, di ba madalas makikita natin sa mga advertisement ng AI, parang 99.9% accurate, parang ganun. Usually, yung ginagawa kasi niya is parang i-hotspot niya, bibilugan niya yung finding, tapos sasabihin niya parang, lahat ng differential ilalagay niya dun lahat. Tapos as long as isa dun magtama, Accurate sasabihin niya na tama yung reading niya. Pero kasi hindi mo naman pwede ibigay yung isang dosenang diagnosis Yeah, dun sa, yeah. di ba, kakainin ka ng consultant, parang, ano to? Mag-decide ka. Di sana bigay mo na lang sa akin yung libro. Parang lahat ng puti binigay mo sa akin, parang ganun. Yan, ganun. Hindi niya pa ganun ka na narrow down. Lalo na kung walang clinical picture. So it's a very useful tool. To be honest, hindi ako against AI. Mas gusto ko nga na, ako personally, mas gusto ko na radio yung nasa forefront of it. Kasi kami yung gagamit. So dapat kami yung nakakaintindi kung paano siya dinedevelop, paano siya natututo. Tsaka kayo yung para magde-design how to use it. How it works then. Yeah, correct. So, given the AI nga, tingin mo, hindi kayo hindi kayo mapapalid, tama. hindi. It's a very valid question kasi even among radiologists, there's that concern, there's that thought din. Pero ako personally, parang hindi, or at least not in the near or foreseeable future. Kasi kailangan pa rin niya ng human touch, kumbaga human side. Human side. Tsaka marami rin kasi siyang implications. For example, what if AI gives a wrong diagnosis? Sino mananagot dun sa pasyente? Di ba? Yung AI, yung engineer, gano'n. Or yung doktor ba? Oo, di ba? So, meron pa rin magsa-sign out eh. So, dapat meron ka pa rin final call na parang mag-a-agree ka ba or not. Hindi pwedeng siya lang. Human judgment. May judgment May dapat. nakikita pa rin talaga ang mga mata ng May third eye pa. na hindi pa rin nakikita ng May imagination. So, ikaw, how do you use AI? Yung mga readers namin kasi marami sa kanila na ginagamit fully. May mga AI na embedded na. Kunwari ako yung... Okay, ang galing. Yung mga readers, kahit sometimes even the free ones, may mga AI na features na yung iba sa kanila. Ako yung usually na nagagamit ko, dun sa isang institution ko, lahat ng chest x-ray, naka-AI siya na hotspot. Hindi siya magbibigay sa'yo ng magandang diagnosis, pero at least you have parang a second set of eyes na parang Abnormal unang to. tingin ko parang mukha namang normal. Pero meron siyang hina-hotspot here, ido-double check ko. Parang meron akong another layer. pang check sa sarili ko. Or kung meron akong nakikita pero hindi niya nakikita, titingnan ko ulit. Parang ganun. Another thing is yung mga paulit-ulit na bagay. So for example, yung isa liver segmentation. Nung residente ako, yung liver, isa-isang slice mo yun na parang bibilugan per segment. Okay. Tapos i-compute mo yung volume kasi kunwari magtatanggal ng liver, so kailangan may maiwan kang 40%, ganyan. As in, ipapakompute sa'yo yun nung surgeon. Tapos minsan sasabihin pa sa'yo, paano po pag tinanggal namin yung kunwari, segment 1, 2, 3, 4. Ilang Tapos percent parang na lang ilang yun? percent to manual mo i-compute. Tapos biglang, pag sinama ko yung 5, Make up your mind! Ano bang tatanggalin nyo? pwedeng final answer. Parang gano'n. Pero ngayon kasi, yung AI, as in like, itatag mo lang nasan yung portal vein, nasan yung hepatic artery, nasan yung bile ducts. Tapos isa-segment niya na automatically yun. Tapos pwede mong like, i-click-click lang pag tinanggal ko to, parang gano'n. Sabihin niya na sa'yo agad ilang percent. May mga gano'n, yung mga paulit-ulit na tools na, Yung segmentation, parang nangyari siya in real life, the feel ko. Oo, di ba? May galit. No, parang May pinahugutan ako. Oo. Pero ang galing na I like how you said, and I think that goes for a lot of worry about AI, na it's really in how we use it and how we adapt it for our benefit. And do not forget na ikaw yung human dito. So, to assure din our patients or ano man, hindi siya tipong i-upload lang nila yung image tapos parang what is this? Hindi siya ganon. No? May art pa din and science into it. Galing. Ganda ng question mo. Salamat. So, ano na lang, dahil I think nabenta na natin yung radio ng gusto. Anong mga tip mo para dyan sa mga Tip ko. Mga med students na gusto mag-radio. Sige. Graduates. Pag radio, you have to really know. Parang medyo general siya in a way. Kasi you have to really know na yun yung gusto mo. Okay. Kasi I don't see it appealing to everyone. Okay. Parang kunwari, kung if you like the human interaction, if you like really parang the long-term relationship with your patients, hindi siya sa radio. Kasi yun nga yung ayaw namin. Kaya kami nag-radio. So, hindi yun sa radio. Meron kaming in a way, kasi yung iba yung nagiging downside is yung ayaw, gusto ng doing something with their hands. So, there's the interventional part of that. Pero syempre, it's not as
intense as surgery. Parang ganun. So you have to really know muna na ito ba talaga yung gusto mong field. Number 2, you have to be prepared to be intellectually challenged all the time. Kasi ang daming kailangan aralin, ang daming kailangan basahin. Kailangan kasi kaya mong makipagsabayan sa any other field pagdating sa imaging and diagnosis. Kailangan naiintindihan mo yung jargon nila. Kailangan kaya mong salitain yung or gamitin yung jargon nila. Kasi walang point yung reading mo kung hindi naman naiintindihan nung babasa. So, that's another thing. You have to be prepared. Kasi most of us, parang yun nga yung ano sa amin, di ba? We don't like people. Pero actually, we actually... Hindi naman. yung parang ano kami, antisocial daw. Pero actually, we do have to deal with a lot of people. It's just hindi directly to patients. We deal with other consultants. So you have to be able then to deal with different personalities, different types of consultants. Kailangan mo yun. Kaya. Kailangan medyo techie. Medyo techie. You have to practice yung parang skill na handling software, handling minsan hardware, pati CPU pag nasira. Magkaantay ka ng IT, ganun. So, kailangan may mga ganong skills. Tapos, ano ba? Yung isang thing about radio na, or actually training in general, tip ko to all na mga aspiring residents in the future. Personally, treat residency, mentoring pala ta. Oh, wow, love it. Hindi yun. Treat residency not just as training. Yun yung lagi kong tinuturo sa mga residents namin, sa mga students. Don't treat it just as training. Treat it as a way of advertising your work. Kasi saan ka makakakuha ng referrals? From your seniors, from other services. So, parang kung wala kang ginawa during residency kundi mang-away ng other services, walang magre-refer sa'yo kasi galit silang lahat sa'yo. Or alam nila na parang, ay, nakaka-stress siya katrabaho. Parang ganun. Kasi ako parang, kasi ako wala akong mamanahing practice eh. So, parang sabi ko, ang goal ko sa residency is to learn as much as I can, but at the same time, to show people na madali ako katrabaho. And fortunately, nag-work naman siya kasi like, all my work now, hindi ko sila in-applyan, parang in-offer sila sa akin lahat. So parang sobrang blessed ako doon, sobrang thankful ako doon sa mga seniors ko na nag-trust sa akin. Kasi parang, yun talaga yung winner ko. Sabi ko, kailangan makita nila na madali ka katrabaho, hindi ka nakakahiya i-endorse kasi maganda ka naman magbasa, parang ganun. Alam mo, highlight natin yan kasi isa yan sa mga na-overlook na skill na dapat ma-develop natin. Yung madali tayo kausap, not to the point of being exploited and all, pero yung madali kang kausapin. Magaan ka trabaho. Oo. Kasi honestly din, pag alam mo yung may nakaaway ka nga na co-managing, ganyan, hindi mo na in-refer. As in my head talaga. May ganun paghigat. Di ka referan in the future. Kasi hindi na lang. Kasi parang, ayaw kitang awayin. Sayang yung effort ko. Pero diba? hindi kita referan. Bahala ka dyan. As in, pag nagtanong, uy, sinong kilala mong ganyan? Ay, Hindi siya. wag yan. So, ano talaga siya? True. We don't say it a lot, but medicine is really a social profession. Oh, you build your network. Yes. It's a network. It's not just with patients kasi hindi ka mabubuhay kung kayo lang dalawa ng pasyente mag-uusap. Kailangan talaga meron kang ma-build na relationships with your co-managing services. Yeah. And wag natin maliitin. I guess we have to remove that na minamaliit natin ibang service or sinasabi natin na nasa aircon lang sila, ganyan. I mean, sorry, pinili nila yun eh. Kung pinili mong mag-surgeon, sorry sa'yo. Parang, hindi naman nila kasalanan yun, di ba? So, Kanya-kanya yan. Parang we all have our strengths and limitations. Ganda! Oo. Thank Saya, you, oo. Roby. May gusto ka bang batiin? Bawal jowa. Hi, Beb. Wala Sorry na. sa'yo. Bineb na tayo. Ako din, hi, babe. Hindi, siguro na lang, sa societies ko. Societies? Hindi kasi currently, I'm the residency training council chairman ng buong PCR. May chairman naman pala. So hello po sa mga TO. Maraming salamat po sa inyong Paki-share to sa inyo. Oo, hello po mga kagawad. Ayan. Tsaka sa CTMR Society, I'm also currently the fellowship training chairman ng CTMR Society. trainer naman pala ito. As a trainer. Ayan. Daming ganap. Kaya nagamit ko ang aking NTTC background. Oh. As an educator. Maraming Kulit. hello sa mga mentees ko. Oh. Yung mentees ko kaka-graduate lang, kaka-outtake lang nung isang... So alam mo na, i-share mo to Araw. sa kanila. Oo talaga. Required. Oo, nabanggit ko na, abangan na nga daw nila. Love Very it. good. Hello Na-promote sa mga na natin. mentees.
Nandito na po ako sa kwentong ko. I think I've made it. Ito na, I've made it. Market pa ito. Wow. Kung may gusto pang mag-refer, refer na din sa kanya. So, yun. Thank you so much. Maraming salamat. Our views are literally limited in terms of radiology. Yeah. So, Galing mo doon. Ay, The yes. views Are are limited. Natural, PA. Salamat sa pag-point out. So, sana na-enjoy nyo to episode kasi we really enjoyed and regretted our life choices. Actually. Pero if you like this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. We post new episodes every Monday, 5 p.m. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on X, Instagram, Threads, and TikTok. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server where you can join us at iba pang mga ka-callroom. So each week, meron din tayong episode question that we post every Friday, 12 p.m. So makisagot sa question of the week to keep the conversation going. At kung meron kayong questions, concerns, and chief complaints, pwede pa rin kayong mag-submit sa Kwento Mo sa Callroom or official tawag doon, Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin sagutin in one of our future episodes. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. Gusto yung makontakt si Rovi? Ay, wow! 09. Iba pala. Ibang contact. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has has been Kwentong Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.